Isang umaga, bandang 7:00, nakatikim agad ng malakas na sabunot si Lena mula sa kapatid niyang si Magda. Ilang minuto pa lang itong lumabas ng bahay dahil nautusang bumili ng mantika at pagbalik nito ay galit na galit na. Halika nga rito, babae ko! Halika rito! Ate Magda! Bakit mo ba ako sinasabunutan, ha? Isip kang babae ka? Bitiwan mo nga ang buhok ko! Ilang beses na kitang sinabihan na layuan mo si Kevin, di ba? Ano ba? Bakit magkasama kayo kagabi, ha? Ang lenti-lenti mo! Ay! Tama na, ate! Masakit na ang anit ko! Wala naman kami ginagawang masama, ha? Tama na, ate! Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Magda kay Lena nang bitawan niya ang buhok ng kapatid. Napahawak naman si Lena sa kanyang pisngi kung saan sinampal ang kanyang ate saka umiyak. Anong tama na, ha? Kulang pa yan para pumasok dyan sa kokote mo ang mga sinasabi ko. Ilang beses ko din mang sasabihin sa'yo, ate, na wala kaming ginagawang masama ni Kevin. Ano bang pinagpupuputok ng butsi mo dyan, ha? Ganun. Halika nga rito nang mabigyan pa kita ng isang malakas na sampal. Naiwan sa ere ang kamay ni Magda nang sasampalin niya sana ang kapatid dahil pumasok ang kanilang ina at naabutan sila sa ganoong posisyon. Magda, ano bang nangyayari dito? Bakit mo sinasaktan ang kapatid mo? Dahil malandi ang babaeng yan. Pasikreto niyang nilalandi si Kevin. Hindi po totoo yun, Nay. Inihatid lamang po ako kagabi ni Kevin dahil ginabi na po ako sa daan habang pauwi. Ang sabihin mo, talagang nagpagabi ka para malandi mo si Kevin. Sabagay, kanino ka pa nga ba naman magmamana? Di sa tatay mong panira ng pamilya? Tumigil ka na, Magda. Nakakahiya kayo sa mga kapitbahay. Nasaan na ba ang kahihiyan ninyo? Mas mabuti pa nga po yun, inay. Nang marinig ng mga kapitbahay kung anong klase itong si Lena. Palibhasa kasi, anak siya sa ibang lalaki. Dahil sa galit ni Martha, hindi niya napigilan ang sarili at sinampalang anak at dinuro niya ito habang nanggagalaiti sa galit. Wala kang karapatang sabihin yan sa kapatid mo. Tumigil ka na, Magda! Ano pong ibig sabihin ni ate, Nay? Ano pong anak ako sa ibang lalaki? Huwag mo na siyang pakinggan, Lena. Talaga ba, Nay? Bakit hindi niyo sabihin kay Lena ang totoo? Na anak mo siya sa ibang lalaki at magkaiba ang tatay namin. Tumigil ka na, sabi, Magda. Hindi na maganda ang lumalabas dyan sa bibig mo. Anong karapatan mo para pangunahan ako sa pagsasabi ng bagay na yan? Anak lamang kita. Ako ang magdedesisyon kung kailan ko sasabihin sa kanya yon. Kaya ikaw, manahimik ka na lang. Bakit hindi niyo na lang po sabihin sa akin, Nay? Nandito na po tayo eh. Narinig ko na po mula kay ate na anak ako sa ibang lalaki. Bakit hindi mo pa aminin? Ako na ang magsasabi sa kanya. Makinig ka, Lena. Hindi tayo magkapatid. Magkaiba tayo ng tatay. Oo, iisa lang ang nanay natin. Pero ang ama, magkaiba. Hindi kita kapatid. Alam mo ba na ang tatay mo, siya ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin? Yun ang sabi sa akin ni Tita Carmen. Umiiyak na napaupo si Lena sa upuan nilang yari sa kawayan. Ayaw niyang paniwalaan ang sinasabi ng ate niya. Tumingi naman siya sa kanyang ina na umiiyak na din habang nakayuko. Halos pumiyok pa ang boses ni Lena nang magsalita siya. Nay, sabihin niyo naman po sa akin, oh. Sino po ang tatay ko? May karapatan naman po akong malaman yun eh. Yan ba talaga ang paniniwala mo, Magda? Sa tingin ko, ay hindi sinabi sa'yo ng tita mo ang totoong kwento. Pero sige, sasabihin ko sa inyo. Total naman, nandito na tayo sa sitwasyon na to. Handa ka ba sa katotohanan, Magda? Handa ka bang malaman ang totoo? Baka hindi mo kayanin na tanggapin kapag nalaman mong tatay mong may kasalanan ng lahat. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi si tatay may kasalanan ng lahat?
Mali ang paniniwala mo sa tatay ni Lenang may kasalanan. Ang totoo niyan, ang tatay mo talaga, Magda. Siya ang may kasalanan. Ayoko na sanang balikan pa ang nakaraan. Matalik na magkaibigan ang tatay niyo noon. Nagkaroon kami ng relasyon ni Darkus, ang ama ni Lena. Ipinakilala sa akin ni Darkus si Baldo na tatay mo, Magda. Binastid ko si Baldo nang maligaw siya sa akin. At sinabi kong may relasyon kami ni Darkus. Pero hindi naniwala ang tatay mo. Gabi noon, mag-isa ako sa bahay at umuulan pa. Pumunta ang tatay mo sa bahay. Nagtalo kaming dalawa at alam mo ba kung anong ginawa sa akin ng tatay mo? Pinagsamantalahan ako ng tatay mo, Magda! Hindi totoo yan, Nay. Gumagawa ka lang ng kwento. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kahit hindi ko nakita at nakilala ang tatay ko, alam kong mabait siya. Yon ang totoo. Napilitan lang akong pakasalan ng tatay mo dahil ipinagbubuntis kita. 1 taon ang lumipas. Hindi ko nagawang mahalin ang tatay mo. Dahil si Darkus pa rin ang mahal ko. Hanggang isang araw, nagkita kaming muli ng tatay ni Lena. Sa hindi inaasahan, may nangyari sa amin. Sinungaling ka, Inay. Sinungaling ka. Mabuti ang tatay ko. Hindi siya katulad ng sinasabi mo. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. Pero yan ang totoo. At hindi mo na mababago yon. Halos magpatayan ang mga ama ninyo sa harapan ko mismo nang maabutan kami ni Baldo. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko kaya wag mong sisihin si Lena. Hindi matanggap ni Magda ang narinig na katotohanan sa kanyang ina. Umiiling-iling pa ito habang tumutulo ang mga luha. Samantalang si Lena naman ay umiiyak din sa isang tabi. Patawarin niyo ko kung inilihim ko sa inyo ang katotohanan. Bakit kasi hindi nila kayo nakontento kay tatay? Sa'yo naman pala nagmana itong si Lena ng kalandian. Dahil sa sinabi ni Magda, bigla siyang sinampal ni Lena. Halos matulala ang dalaga at matalim na tinitingnan ang kapatid. Wala kang respeto kay nanay? Paano mo siya nasasabihan ng ganyan, ha? Baliktarin mo man ang mundo, nanay mo pa rin siya! Isa ka pa! Wala kang karapatan para saktan ako. Puwisit ka talaga. Matagal na ako nagtitimpi sa yung babae ka. Sinugod si Lena ng kapatid, kaya naman nagsabunutan ng dalawa. Kinubabawan ni Magda si Lena nang matumbay ito sa sahig at pinagsasasampal ito. Panay sangga naman ang ginagawa ni Lena. Inawat ni Marta ang dalawa, saka siya namagitan. Inilayo niya si Magda kay Lena para hindi ito makapanakit. Tumigil na kayong dalawa. Talagang nawawala na kayo ng respeto sa akin. Baka nakakalimutan yung naririto kayo sa pamamahay ko. Kaya konting respeto naman sa akin. Ikaw, Magda, naturingan kang mas matanda kay Lena, pero hindi ka nagpapakaate sa kanya. Ganyan ka naman ay eh. Palagi na lang si Lena ang nakikita mong tama. Paano naman ako? Palagi na lang ba akong may mali? Sana kasi hindi na lang ikaw naging nanay ko. Dahil sa galit ni Martha sa anak, ay hindi niya nakontrol pa ang sarili. Kinaladkad niya itong palabas ng bahay habang sinasabunutan. Nagsisisi ka dahil ako ang naging nanay mo? Sana rin, hindi ka na lang nabuo. Sa tuwing pinagmamasdan kita, palaging bumabalik sa isipan ko ang kahayupan na ginawa ng tatay mo. Pero hindi ko nagawang magalit sa'yo dahil anak kita at mahal kita, Magda. Tapos gaganyanin mo ako? Hindi naman kita pinalaking ganyan. Wala kang respeto. Matapos kitang palakihin, ito pa ang igaganti mo sa akin. Hala, sige! Lumayas ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Layas! Inay! Tama na po yan, Nay! Tama na po! Aalis ako.
Pero babalik ako, inay. Pagsisisihan niyo ang ginawa niyong ito sa akin! Nanghihina ang katawan ni Martha habang tinatanaw ang anak papalayo sa kanila. Nagpipigil siya ng iyak pero panay naman ang tulo ng kanyang luha kaya walang tigil din siya sa kapapahid nito. Nilapitan naman ni Lena ang ina sa kaniyakap. Tama na po, inay. Tama na po. Hindi ko sinasadya, Lena. Hindi ko gustong palayasin ang ate mo. Nadala lang ako ng emosyon ko. Habulin natin ang ate mo habang hindi pa nakakalayo. Baka hindi na siya bumalik dahil sa sama ng loob niya. Babalik din po si ate, inay. Pumasok na po tayo sa loob ng bahay. Alam kong hindi niyo po kayo matitiis. Mahal na mahal niyo po kayo, inay. Maniwala ka po sa akin. Sa ngayon, hayaan po muna natin siyang palipasin ng sama ng loob niya. 3 araw ang lumipas. Hindi umuwi si Magda. Kaya naman palaging balisa si Martha at minsan ay nakatingin sa malayo. Isang araw, mga dakong 8:00 ng umaga, nagkakagulong mga tao sa barangay ng singkapan. Nagkatinginan pang mag-ina bago lumabas ng bahay. Bawat makita nilang kapitbahay ay sumusuka habang hawak ang kanilang tiyan. Nakita ni Lena si Aling Belen at tinanong niya kung ano ang nangyayari. Ikwinento naman ni Aling Belen ang dahilan ng kanilang pagkukumpulan. Sinabi nitong may natagpo ang bangkay ng tao at nang tingnan nila ay hindi kinaya ng kanilang sikmura. Halika, Lena! Puntahan natin ang sinasabi ni Belen na bangkay ni Isko. Siya ba talaga yun? Yung lasinggero po? Eh oo anak, siya daw yun. Tara na, puntahan na natin. Malapit na sila sa puno ng nara nang may maamoy si Lena na kakaiba. Napataki pa ito ng bibig dahil sa masangsang na amoy. Nang marating nila ang puno, tumambad sa kanilang isang bangkay na lasog-lasog at nilalangaw na. Wala na rin ang lamang loob nito. Napatakbo naman si Martha sa malayo habang sumusuka. Dumating naman ang mga pulis para imbestigahan ang nangyari. Ay Diyos ko! Sino may gawa nito kay Isko? Walang awang may gawa nito sa kanya, Nay. Kawawa naman ang naiwan niyang mga anak. Umuwi na tayo, Lena. Hindi ko kayang tingnan. Hanapin na natin ang ate mo. Baka sa susunod na araw siya nang matagpo ang bangkay dito. Ay Diyos ko, wag naman sanang loobin ng Diyos. Hindi ko kakayanin na mawala ang anak ko. Sige po, inay. Sa tingin mo po, inay, sino po kaya ang gumawa nun kay Mang Isko? Hindi ko rin alam, anak. Ipagpasa Diyos na lang natin kung sino man ang gumawa nun sa kanya. Baka isang hayop lang ang gumawa nun. Abay si itsura ng bangkay. Hindi yan magagawa ng taong may matinong pag-iisip. Masyadong karumal-dumal. Bumabaliktad ang sikmura ako Nagpipigil lang akong masuka. Halika na, umuwi na tayo. Umuwi na sila sa kanilang bahay at palaisipan pa rin sa mga taga-singkapan ang nangyaring yon kay Mang Isko. Matapos silang kumain ng agahan, umalis na sila para hanapin si Magda. Sa paghahanap nila kay Magda, nakarating sila sa plaza. Meron silang nakita na kumpulan ng mga tao roon, kaya naman nakiosyoso sa mga tao. Nakita nila ang mga manok na patay na, katulad ng nangyari kay Mang Isko na wala na ring mga lamang loob ang manok. Grabe, kakaibang hayop naman ang gumawa niya, Nay. Nakakatakot po. Kakaiba na talaga ang mga nangyayari ngayon sa mundo. Kanina si Isko, tapos ngayon mga manok naman. Dapat ay may mga tanod na magronda tuwing gabi. Nang sa ganun ay mabantayan nila kung sino man ang may kagagawa ng mga ito. Ay, yun na nga anak. Ay bahala na dyan si Kapitan. Umalis na tayo. Umalis na silang mag-ina sa plaza at ipinagpatuloy ang pag-aanap kay Magda. Nilibot na nila ang buong baryo pero bigo silang makita ang kanilang hinahanap. Nanghihinang napaupo na lamang si Martha sa isang ugat ng puno habang tumutulo ang luha.
Wala din kasi si Magda sa mga kamag-anak nila. Kaya ganoon na lamang ang labis na pag-aalala ni Martha sa kanyang anak. Nasa na kaya ang ate mo? Kasalanan ko kung bakit hindi pa siya umuuwi. Hindi ko kakayanin kung sakaling may mangyari sa kanya. Nay, huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. May kasalanan din po si ate. Babalik din po siya. Siguro po ay nagpapalamig lamang yun ang ulo niya. Salamat anak, dahil hindi mo ko iniwan kahit na naglihim ako sa iyo. Hindi ko alam ang gagawin ko kung pati ikaw ay umalis. Naiintindihan po kita, Nay. Uwi na po tayo sa bahay. Mainit na po. Tsaka, magtitinda pa po ako ng kakanin. Basta, Inay, hindi ko po kayo iiwan kahit anong mangyari. Umuwi na silang mag-ina sa kanilang bahay. Tinulungan ni Martha si Lena sa pagluluto ng banana Q. Nang matapos na sila sa kanilang ginagawa, inilagay na nila ang paninda ni Lena sa isang bilao. Aalis na po ako, Nay, para maubos po itong paninda ko. Oy siya, sige. Mag-iingat ka. Huwag kang magpapagabi ng uwi. Gabayan ka nawa ng Diyos sa iyong pagtitinda. Palagi mong tatandaan na mahal ko kayo ng ate mo. Apo, Inay! Aalis na po ako, Mahal na mahal ko rin po kayo. Babalik po ako agad kapag naubos na po ang paninda ko. Nakarating si Lena sa dulo ng baryo nila sa paglalako ng kakanin. May nakita siya doon na nagkukumpulan na tao at masayang sumisigaw ang mga ito. Kaya naman pumunta siya roon. Nang makarating siya sa mga tao, meron lang palang nagaganap na isang sabong. Nawili naman si Lena sa panunood ng naglalaban ng mga manok. Malaki ang kinita ng lalaking nanalo ang manok sa sabong na yun. At dahil sa laki ng tuwa nito, pinakyaw nitong paninda ni Lena at ipinamigay sa mga kaibigang naroroon. Sobrang tuwa si Lena dahil makakauwi na rin siya. Pauwi na sana siya nang masalubong niya si Kevin. Nagkagulatan pa sila nang makita ang isa't isa. Lena? Sabi ko na nga ba't ikaw yan eh? Oh, Kevin! Nandito ka pala. Anong ginagawa mo dito? Wala. Naboboring kasi ako sa bahay. Kaya naisipan kong maglakad-lakad. Tapos yun, nakita kita. Ikaw, bakit nakaabot ka dito? Ang layo na nito sa inyo Anong sinakyan mo? Naglakad lang. Naglalako kasi ako ng banana Q. Alam mo, nakakatuwa nga dahil naubos agad ang paninda ko. Kaya makakauwi agad ako ng maaga. Uuwi ka na ba agad? Masyado pang maaga. Tara, maglibot-libot muna tayo dito. Naku, Kevin, baka kasi gabi na ako nang uwi sa amin Wala pa naman akong dalang flashlight. Tsaka, baka pagalitan ako ni Inay. Ganun ba? Walang problema, Lena. Ihahatid uli kita sa inyo. May motor naman ako Halika na. Minsan ka lang naman makalabas dito, kaya sulitin mo na. Ako na ang magpapaliwanag kay tita kung bakit ginabi ka ng uwi. O ano? Tara? Sige na nga, ang kulit mo Basta ihahatid mo ako. Oo, akong bahala sa'yo. Sagot kita. Masayang namasyal ang dalawa. Doon nila nalaman na piyesta pala sa baryo ng Kamugisan. Kaya naman marami ang tao. Tuwang-tuwa sila sa mga iba't ibang paninda na kanilang nakikita. Maya-maya ay nakaramdam ng gutom si Kevin. Kaya naman inayay niya si Lena na kumain sa isang karinderya. Lena, gutom na ako. Tara, kumain muna tayo dun. Hala, wala akong pambayad, Kevin. Ikaw na lang ang kumain. Ihintayin na lang kita dito. Libre kita. Huwag ka na mahiya. Minsan lang ako manlibre, kaya tanggapin mo na. Pumayag na lang si Lena kay Kevin dahil nakaramdam din siya ng gutom. Hindi na rin siya nakapagprotesta pa dahil hila-hila na siya ng lalaki. Nang makapasok sila sa loob, ipinaghila siya ng binata ng upuan at pinaupo siya roon. Ang binata na rin ang umorder ng kanilang kakainin.
Nang matapos na silang kumain, nagbayad si Kevin at saka nagpahinga muna sandali dahil nabusog sila sa dami ng biniling pagkain ng binata. Nang makapagpahinga na ay umalis na sila at namasyal ulit. Sa katuwaan ay hindi na malaya ni Lena na gumagabi na pala. Kevin, may itatanong lang sana ako sa'yo. Anong itatanong mo? Parang kinakabahan yata ako dyan. Kayo ba ng ate ko? Ibig kong sabihin, nililigawan mo ba siya? Saan mo naman napulot yung mga yan? Hindi ako nanliligaw sa ate mo. At mas lalong hindi kami. Kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Bakit mo na itanong? Sabi kasi ni Ate Magda, malapit nang maging kayo. Gusto ka ni Ate Kevin. Alam mo ba na nag-away kami nung nakaraan dahil sa'yo? At hanggang ngayon, hindi pa umuwi si ate. Nag-away kayo dahil sa akin? Hala, bakit naman? Nasaan si Magda kung ganun? Inaway niya ako dahil sa'yo, Kevin. Nagalit siya nung malaman niya na hinatid mo ako pa uwi ng bahay. Ang sabi niya sa akin, layuan kita dahil malapit nang maging kayo. Hindi rin naman alam ni nanay kung nasan siya ngayon. Nag-aalala na nga kami baka kung napano na si ate. Loko-loko talaga yung ate mo. Malinaw na sa kanya na hindi siya ang gusto ko. May iba kasi akong nagugustuhan. Dapat hindi niya ginawa yun sa'yo. Ano bang pumasok sa utak ni Magda para sabihin niya yun sa'yo? Ibig mo bang sabihin may iba kang nagugustuhan? Wow! Ang swerte naman niya kung ganun. Sino ba ang maswerteng babaeng gusto mo, ha? Share mo naman, Kevin. Kasi ikaw ang gusto ko, Lena. Hindi ang ate mo. Matagal na kitang gusto. Hindi ko lang maamin kasi natutorpe ako. Naguguluhan na naman na napatingin si Lena kay Kevin. Hindi maproseso ng kanyang utak ang sinabi ng binata. Napatawan na lamang si Kevin dahil sa reaksyon ng mukha ni Lena. Ginulo pa niya ang buhok ng dalaga habang nakangiti. Tama bang narinig ko? Ako ang gusto mo? Nagulat ba kita? Tama ang narinig mo. Gusto kita, Lena. Matagal na. Sinubukan kong mapalapit sa ate mo nang sa ganun makalapit ako sa'yo. Pero binibigyan na pala ng ate mo ng ibang kahulugan ang bawat paglapit ko sa kanya. Sorry, Lena. May mali rin ako. Wala yun sa akin, Kevin. Dapat kay Ate Magda ka humingi ng sorry, hindi sa akin. Maiba nga tayo ng usapan. Maganda ba ang maging isang pulis? Oo naman. Maganda ang maging isang pulis dahil nakakatulong sa mga tao at sa bayan mo. Bakit? May bala ka bang maging isang pulis? Sana. Kaso malabong mangyari yun Wala kaming pangtustos ni inay sa mga gastusin. High school nga lang ang natapos namin ni Ate Magda dahil kapos kami sa pera. Alam mo ba, pangarap ko ang makapag-aral. Kaso baka hanggang pangarap na lang yun. Hayaan mo. Balang araw, makakamit mo rin ang pangarap mo. Tiwala lang tayo sa Diyos. Malay mo, hindi pa ito ang tamang panahon para sa pangarap mo. Kaya mangarap ka lang. Balang araw, makakamit mo rin yun. Salamat sa payo, Kevin hala, gabi na pala, Kevin. Uuwi na ako. Baka nag-aalala na sa akin si inay. Lintik na, napasarap ang kwentuhan natin. Ihahatid na kita sa inyo. Delikado para sa'yo ang uuwi mag-isa. Kasi baka pagtripan ka dyan ng mga lalaking siraulo. Sumakay sila sa motor ni Kevin. Binaybay ang daan papunta ng singkapan. Sa kalagitnaan ng daan na matataas ang puno at walang kabahayang makikita. Bigla na lamang napiga ni Kevin ang preno kaya biglang huminto ang motor. Napasubsob naman si Lena sa likod ng binata. Aray! Bakit? Anong nangyari?
mayroon kasing malaking hayop na kulay itim. Bigla na lang humarang sa daan. Ha? Nasaan? Ayan oh, tingnan mo. Naglalaway pa ng malapot at ang tutulis ng mga ngipin. Ang pula-pula din ng mga mata. Hayop pa ba yan? Baka limaw na to ah. Pilit na itinaboy ni Kevin ang hayop, pero lalo itong nagalit sa kanya. Binunot na ni Kevin ang baril na nakasukbit sa kanyang bewang at itinutok sa hayop. Saka muling tinakot ito. Napaatras naman ang malaking hayop. Pinaputukan pa ito ni Kevin, kaya kumaripas naman ang takbong hayop na yon papasok sa loob ng kakahuyan. Pamilyar kay Lena ang mga mata ng hayop na yon. Nanginginig ang kanyang mga kamay na humawak ulit sa bewang ni Kevin. Natakot ka ba? Huwag ka mag-alala. Kapag kasama mo ako, hindi ka maano. Walang pwedeng manakit sa'yo. Loko! Sinwerte lang tayo ngayon kasi natakot mo ang hayop na yun. Pero sa susunod, dapat mag-ingat na tayo. Parang hindi hayop yun. Baka mamaya, yan yung pumapatay ng tao at hayop. Tsaka kinakain ng laman loob. Yan. Tinatakot mo yung sarili mo eh. Dahil siguro yan sa pagsilip mo dun sa mga bangkay na natatagpuan na lang kung saan. Nakakatakot naman talaga eh. Talaga, tara na nga. Umalis na tayo dito. Baka bumalik pa yun tapos may mga kasama na. Hanep. Nakakapag-isip pala ang mabangis na hayop kung ganun. Humihingi pa ng backup. Huwag kang mag-joke. Tara na. Paandarin mo na uli ang motor. Yes, ma'am. Sa awa ng Diyos ay narating nila ang lugar ni Lena ng ligtas. Hindi na siya nagpahatid sa mismong bahay nila dahil iniisip niyang baka nakauwi ng kanyang kapatid. Magagalit na naman ito kapag nakitang magkasama na naman silang dalawa. Hanggang dito na lang ako, Kevin. Salamat sa pag-atid mo ah. Ayaw mo bang ihatid kita sa inyo? Magpapaliwanag ako kay Tita Marta kung bakit ginabi ka. Hindi na, Kevin. Ako na ang magpapaliwanag kay nanay. Salamat ulit sa paghatid mo ah. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Lena, sandali. Kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyan lumapit sa akin. Handa akong tumulong sa'yo. Sige. Salamat ulit, Kevin ah. Tumalikod na si Lena kay Kevin para umuwi na. Malapit na siya sa kanilang bahay at abot tanaw niya na ang pintuan. Nagtaka siya sa nakita dahil nakabukas ang pinto at hindi naman kasi yun iniiwan ng kanyang ina na bukas ito kapag aalis. Nadatna ni Lena ang kanyang ina na nakahando sa lapag at naliligo sa sariling dugo. Mabuti na lang at naabutan niya pa itong humihinga. Dali-dali niyang tinakbo ang ina at binuhat ito ng bahagya. Napapaiyak na siya sa kalagayan nito. Nakitang merong nakatarak na kutsilyo sa dibdib ng ina. Bumubulong na lang si Marta dahil hirap na rin itong magsalita. Nay! Nay! Sinong may gawa nito sa'yo, Nay? Tulungan mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Tulong! Nay! Si Magda. Ang ate mo. Ano po, Inay? Ano po si ate? Sorry po, Nay. Hindi ko nakita si ate. Hindi ko po siya nahanap. Tulong! Tulungan niyo kami! Nay! Huwag kang pong pipigit, Nay! Huwag kang pong pipigit! Pakiusap! Dadalhin po kita sa ospital, Inay! Lumaban ka po! Huwag mo akong iwan, Nay! Huwag mo akong iwan! Anak ko. Patawad sa lahat. Nay! Huwag mo akong iwan, Inay! Lumaban ka po! Tulong! Tulungan niyo kami! Huwag ka na po magsalita, Inay! Tulong! Hirap na ang nanay niya sa paghinga. Maya-maya pa ay biglang dumating si Magda. Labis ang tuwa ni Lena dahil sa wakas dumating na ang kanyang kapatid.
Ate! Mabuti dumating ka! Tulungan mo kami, ate! Si nanay! Dali natin siya sa ospital, please! Ate! Anong ginawa mo kay Nanay Lena? Wala akong ginawa kay nanay, ate! Ano bang sinasabi mo dyan? Pinatay mo siya? Pinatay mo si Nanay? Napakasama mo talaga! Wala akong alam sa sinasabi mo, ate! Naabutan ko lang si nanay na ganyan! Tulungan mo na ako, ate! Dali natin siya sa ospital! Maya-maya pa ay nagsisisigaw na si Magda. Humihingi siya ng tulong sa mga kapitbahay hanggang sa may naaninag na silang paparating. Muling binalingan ni Magda si Lena at halos ipagtulakan niya ito dahil sa galit. Anong ginawa mo kay Nanay? Ang sama mo, Lena! Bakit nagawa mo ito kay Nanay? Bakit, Lena? Iniwan ko kayo para maging masaya na kayo. Pero pinabayaan mo siya. Sinaktan mo siya. Napakasama mo. Kung alam ko lang na ganyan ang gagawin mo, sana hindi ko na lang iniwan sa'yo si Nanay. Wala akong alam sa sinasabi mo, ate! Kahit kailan, hindi ko magagawa yan kay nanay! Huwag ka namang gumawa ng kwento! Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo? Magagawa mong patayin si Nanay dahil sa galit sa kanya. Dahil itinago niya sa iyong katotohanan na anak ka niya sa ibang lalaki. Ano bang sinasabi mo, ate? Naglako ako ng paninda, kaya paano ko magagawa yan kay nanay? Wala nang buhay ang kanilang ina nang magsidatingan ng mga kapitbahay at kamag-anak. Galit na galit kay Lena ang kanilang mga kamag-anak dahil sa pagpapabaya sa kanilang ina. Napapailing na lang siya sa mga tita at tito niya na nasa loob ng kanilang bahay. Ang kanilang mga matay mapangusga at matalimang tingin na ipinupukol nito. Ang kapal ng pagmumukha mo! Matapos kang palakihin ni Nanay, papatayin mo pa siya? Anong klase kang anak? Sarili mong ina, pinatay mo! Ate Magda, hindi ko yan magagawa! Mahal ko ang nanay! Pwede ba, Ate Magda? Sabihin mo sa kanila, hindi ako ang may gawa nito! Huwag ka namang gumawa ng kwento! Ipapakulong kita! Sana hindi ko nalang pinabayaan si inay sa'yo! Isa kang mamamatay tao! Lumuluhas